So yun guys, if you are wondering bakit nasa harap namin si Iron Studio Batman na 1/4 scale. So in the end of this series, ang ating Resin War, yung season 1 natin, merong lucky winner ang mananalo nitong resin na ito. Lucky winner, ibig sabihin, Isa ang mananalo. papamigay natin to. May resin giveaway tayo pagtapos ng season 1 na to. So ang mechanics po natin, kailangan naka-comment kayo sa bawat episode natin, naka-follow kayo sa Facebook page natin, naka-subscribe kayo sa YouTube channel natin, at naka-follow kayo sa ating TikTok account. So yun lang po, napakadali lang po ng ating mechanics. So good luck guys. Every episode kailangan mag-comment kayo ha. So yun, good luck sa mananalo. Pakiabangan lahat ng aming episodes na ginawa. At sa huli, meron tayong giveaway winner. So may kita nito Master, lalabas dito yung mga criteria natin. Paano naman i-claim to? So ano pinaantay nyo? Editor, i-b-roll mo nga itong mga palarunan nila. Let's go! So what is up guys? Nagbabalik na pala tayo para sa ating episode number 4 ng ating Sekai Resin Wars. So kung makikita nyo, meron naman tayong bagong dalawang statue sa harap natin para ipaglaban, ipag-compare based on our personal preference or personal taste. So sa harap niya Master Pao, meron tayong Prime 1 Studio na Red Dead from the Dark Knights Metal na comics. Then sa harap ko, meron tayong XM Studio Barry Allen Gold. So before we start, matik yan, may tatawagin tayong lore expert, ang ating Sekai member na si Master Joshua. So Master Joshua, paki-explain niya sa amin kung ano ang backstory nitong dalawa. Thank you Kuya Skip and Kuya Pao, and today we're going to discuss the origins of Red Dead here among the Dark Knight metals. And from that, first let's explore Red Dead's origins. First off, Red Dead from the negative Earth negative 52. At this particular Earth, when Batman facing the world crisis about the world is about to end, that's the plot of the Dark Multiverse when Batman opened the tomb in the Batman cult, releasing the other variants of the evil versions of Batman. Basically, one of Batman's, if he given to killing the criminals, basically not the no-kill rule. So basically, in Red Dead's case, when one of his Robins died when the world's about to end, in a desperate attempt, using one of Flash's rogues gallery of weapons like Weather Wizard, etc., tying a Flash in the Batmobile, in his engine right here in this base, using the engine, using the cosmic treadmill, able to get Flash's powers. Basically, what happens then, he is able to get Barry's powers, but at the side effect being fused with him, as you can see right here right now in this Red Dead form. Basically, it's very menacing in this form. Basically, they have the dual personality struggle with Red Dead, with Bruce Wayne in control in two bodies. So i-summarize natin. So according to Master Josh, sa negative 52, tama ba? Negative 52 na planet. 52. Nung namatay yung isang Robin ni Batman, naging desperate siya para lumakas. So naisip niya na kunin si Flash tapos i-fuse yung niya. So nakuha niya yung ability ni Flash, pero yung dual personality, yung Flash sa utak niya nandun pa rin. Kinuha niya, tama ba? Yeah, that's okay, right. So yun yung backstory ni Red Dead. That's a summary of it. But summary, pero mahaba pa naman yun. And research nyo na lang. Basically, on the next one, this version of Red Dead, basically, in this appearance,
As you can see, you can fuse with the other one here, but in this particular in color, this is Barry Allen in control when Bruce Wayne is, I don't know, knocked out by the positive speed force by the heroes in Flash in the main DC timeline at that time. Basically, it was infused with so much positive speed force energy that negative 52 Barry Allen able to take control. So as you can see there. So, meron tayong villain at meron tayong Masamang super, version. yung good guy. Masamang version. Bad guy, good guy. Good guy. Even though from the negative verse, pero I mean, at the same time, this one is still good at that universe. So from negative 52 na Yeah. planet Earth, meron bang positive na Earth? Obviously, just the number. It's just negative. Number in the lang. multiverse. Number. Maraming planet, maraming universe kasi sa DC Para universe. sa DC set, parang tumatalon-talon din Para sa Marvel, maraming multiverse, Oo. yung iba-ibang planeta. Okay. Basically, Batman fucked up his Earth by opening the tomb. So Ayun. basically, you can see in all his variants. So Yun, maraming salamat Master Josh para sa mabilisang Thank you, backstory Master Josh. ng ating racing na paglalaban ngayon. So yun, syempre, mag-start tayo ulit. Ito Tayo, naman Master. magkalalaban na naman tayo. Maglalaban naman tayong dalawa. Siyempre, sino bang So syempre, out of 25, 25, so total of 50. Ang first criteria natin, syempre yung studio. Alam mo na, Prime 1 Studio, marami tayo dito sa Sekai Collections Ay, niyan. ang dami nito. Then, XM Studios. Ay, pares maganda to. Yung Master. dalawang centerpiece namin is from XM Studios, tsaka yung isa pang yung dalawa pa naming centerpiece is from Prime 1 Studio. Parang So, ito may no? dito. Parang ito yung pinaka main natin na Kinukuhaan na pinakamarami, studio, yung oo. XM tsaka Prime. So familiar tayo dito. So pwede natin siyang i-base talaga sa gawa nila Maganda. versus sa isang studio. Parang Simulan na natin. Medyo may hirapan pala tayo dito, Master. Oo. So pares maganda tong dalawang to. So since nasa gitna yung Prime 1 natin na dalawang centerpiece, so na natin yung Prime 1. Dito tayo. So sa Prime 1 Studio, marami-rami kaming Prime 1 Studio dito sa Sekai Collections. Meron kami yung Doomsday Superman, pero abangan nyo na yung mga yun sa mga future episodes natin. So for the studio, anong masasabi mo? Out of 5? Okay, ako na ba? Pwede naman ako. So una. Sige, Sige, unahan ko na. Oh, sige. Sa pagdating sa Master dito, may ano yan eh. Hindi natin porket pag sinabing Prime 1 Studio. So hindi siya same na pagiging ganun. So pagdating dito sa Master, pagdating sa resin na to, medyo mag-iiba yan syempre. May kanya-kanyang style. May kanya-kanyang style yan, kung paano nila ginawa. Oo. Paano ma-appreciate din ng tao. Pero makikita mo yung, sa bagay, para kasi magparehas sila eh. No? iba-iba, Sa gawa nila, oo. ganda Sa eh. gawa nila, pero pagdating kasi dito, Master, may kita mo rin syempre, may mga disadvantage at advantage yung mga gawa nila. Sige, ikaw na. So, pagdating dito, Master, kay ano, Red Dead. kay Red Dead, ano dito, 5-5. 5 ako dito. 5-5 agad 5-5. Perfect agad ah. Perfect 5. Prime 1 ah. Yung Prime 1 yung rate natin ah. Prime 1, 5. Sa Prime 1, based on our experience dito sa Sekai, siguro 5 din ako. So sa studio naman. Sa studio naman tayo ng XM Studio. XM Studio. So, XM Studio, meron din tayong centerpiece. Sa showroom number 1, kung napanood nyo yung mga past videos namin, meron tayong XM Studio na maestro doon. Then dito sa showroom number 2, may dalawa tayong XM Studio na parang almost centerpiece na rin. Pero parang mas marami atang XM Studio sa atin. Marami tayong XM Studio dito. So based on the statues na nakita natin dito sa Sekai Collections, ano ang marirate natin sa XM Studio? Sino na? Kumawa ka na? Oo, sige. For the XM Studio, based sa knowledge ko about sa collections natin dito sa Sekai, yung mga past na naging XM Studio, yung mga na-out na natin, yung present ngayon, yung available ngayon, 5 din ako dito. Uy! Ang hirap eh, no? Ang hirap. Para kasi maganda eh. Oo. Pwede naka-message natin dito eh. Pero syempre, ano nga yan, di ba? On preference namin, on taste natin. So studio ang binibase muna namin nire-record Studio natin, ba? so hindi Studio muna itong statue. So pagdating dito, Master, sa XM, syempre di ko naman talaga rin. Kasi kadalasan natin bago natin buuin, nire-review muna natin bago natin buuin yung mga recent dumating sa atin. So pagdating dito mga Master, sa studio ng XM, nako, kung pwede nga lang 10, talaga 10, pero sa ngayon, 5 tayo. So yun, so far, first criteria, nakakuha sila ng perfect score of 10. Next criteria tayo, ano pa ba inaantay natin? Sige, unahin na natin to si ano. Dito tayo magkakatalo ngayon. Unahin na natin to. Sa base. Si Barry Allen Ang Gold. second criteria natin is yung base. So, i-judge natin yung base niya out of 5. So, since unahin na natin to, maganda naman yung base niya. Although, may parang nakulangan ako kasi di ako familiar doon sa comics So, hindi ko sure kung part to ng scene doon sa comics. Parang ano siya
part siya. So, I'm not familiar with it, pero kung makikita nyo, parang may tinapakan siyang Batmobile machine. So, di ko lang, sira ba to? Oo, parang ano eh, wreckage na. Kasi familiar ako sa Batmobile, although yung base niya, hindi ko siya nakita parang Batmobile sa umpisa. Pero yun nga. May chains yun yung na-lista si Barry Allen. Ito yung may chain pa nga siya. So, sa base, siguro 4 ako. Hindi ko na picture yung gusto nila ipalabas eh. So yun. Ito na lang tayo Siyempre para din sa base, kay Barry Allen Gold yan. Fan ako ng ano eh, brut, bang bang. Barilan. Kaya mga baril eh. So ano pa sabi na ni Master Josh, itong tinatapakan ni Barry Allen Gold, parang ito yung wreckage ng ano, parang nasirang ano to eh, Batmobile. Basak. Kasi kung mapapansin nito mga Master, may engine siya dito. Tapos yung dito, alam mo yung baril ni Batmobile, yung parang sa harap. Yung sa harap or sa kabilang gilid. So may kita pa dito Master yung ano eh. Yung alam mo yung bala na marami, yung chain bullet, kung tawagin ba yun? Parang gano'n, hindi ko sure kung paano tawag doon. Parang alam mo parang Belt. parang yung resibo. Ammo belt. Yeah, so ammo belt parang gano'n. So may kita mo yung mga duktong-duktong niya, Master. So pagdating dito, Master, may bakal pa nga dito. Di ko alam kung ano ba to, yung bakal ba yun, nasirang pader ba yan? Yung exhaust, hindi, ano yan, yung part ng engine. So pagdating dito, Master, sa base nito, ano ako? 4. 4 din. So, maganda yung base Ba? na ito. 4 ka rin ba? 4 din ako eh. 4 din pa sa Master Skip. Parang bala ba to? Oo, kasi na-adopt si Master sa pa rin eh. Okay, next tayo. So, 4-4. Dito naman tayo kay Prime 1 Studio, yung Red Dead base. So, dito, para sa akin, nakuha nila yung parang gusto nila iparating pagdating sa, yung parang overall picture, yung team. So, dito, makikita natin, based on the lore na sinabi ni Master Joshua, yung parang kinuha niya si Flash, tinali niya dun sa Batmobile para mag-fuse sila. Makikita mo, ito yun, may makina, may tambucho, sa likod may ano pa yung parang turbo engine niya. Parang ano sabi ni Master Josh, parang treadmill. So ginamit niya yung treadmill para makuha. So yun agad yung naisip ko dito. So sa base nito, may mga ano pa yung bats, may mga skull. Yung skull niya, ang ganda ng pagkagawa sa skull. So para sa akin 5 ako sa base. 5 sa Master Skip siya. Siyempre sa iba ako naman. Parang pasikot, parang pa-doble-doble natin siya sabi ko ngayong araw Okay lang yan. So pagdating dito Master sa base nito, Hindi naman tayo AI. Prime 1 Studio. So makikita mo kasi sabi ni Master Skip. So Red Dead, so makikita mo ito Master yung mga bungo. So parang na-feature ng Prime 1 Studio yung yung ano, parang death. Pag na-death. Kasi yung ginagawa ni Red Dead sa mga villains, parang dinadaan yung mga pakabilis. Bibisa ng bilang dinadaan mabilis, tapos biglang mamamatay. So, baka ito yung gusto nila, yung mga Tapos yung effect niya Master. kalansay ng kalaban. So pagdating dito, katulad ng Master Skip, may mga ano pa dito, mga muffler. Mga exhaust, yan no? So magkabilang exhaust pagdating sa base. Parang pagdating sa Master, pag kinumpara mo dito sa base ni Red Dead, tsaka ni Barry Allen Gold, parang napakalaki ng base nito. O talagang malaki lang talaga to. Siyempre, pagdating sa base ito mga Master, kita mo na may mga Kasi ano to Master para sa ano, 1/3 scale to eh. Ito 1/4. May kita mo yung mga ano pa mga Master, mga specs sa gilid. May kita mo. So hindi ko nakuha yung pagiging ano, yung sabi nga ni Master Josh yung pagiging treadmill. Siguro ang score ko dito, 4 off. 4. So 5 and 4. Matinding laban to So next criteria naman tayo. So para sa painting. So unahin na ba natin to? Siyempre, since from the Dark Knight's metal to, kitang-kita niyo yung pagkakulay ng metal. Yung metallic part, yung metallic color, nakuha nila yung pagka-metal nung armor niya. Tapos, if you look closely sa raw videos natin, meron mga galos. So nakuha din nila yung pagka-shade ng galos, yung battle damage ng armor. Sa bats, ang ganda rin ng kulay, although 2 color lang siya, black and red. Dito naman, yung effects nito, yung parang ano niya, naiiwan trail. Parang translucent din. Parang yun yung trail niya. Then, yung lightness yung sa bungo. May kulay, parang violet na kulay, na shade. So, not sure kung ano yun. Pero sa makina, ang ganda rin. Parang bakal talaga siya. So, para sa akin, ano to? 4. Painting. 4 sa Master. Kasi ang ganda rin, no? Parang leather yung ano niya. Kasi leather yung suit niya, di ba? So leather yung kulay din. So syempre sa akin, ang may grade ko dito para sa kulay niya. So, nasabi natin ng Master Skip. Pero ito napansin ko dito Master, yung ano, mga papa.
siguro mas okay to. Para suggestion ko lang. Kaya pwede mo siguro mag-suggest. Kung medyo hindi nila Phoenix yung kulay ng, alam mo yung parang guide ng red. Mas maganda yung parang nilagyan Apply. nila ng konting effects sa... Yung realistic na paniki. Realistic na paniki. So, pati sa color na ito, Master, so makikita mo naman, yung bungo, yung pagba-violet to, ano ba to, gray? So, violet to gray. Tapos yung mga, ito makikita mga bato. Bato. Diba? Alam mo yung mga faded na bato na, yung pa-fade na talaga. Tapos may kulay, ano siya, shading ng violet yun. Baka yun yung glow niya Ito, siguro. pagiging metallic, ewan ko kung ano itong pinapatungan niya ito, ewan ko kung bakal ba to. Pero yung mga exhaust, pagiging Wala metallic yun. ng exhaust, Master, kuha naman. Oo. Siguro magiging grade ko Yung dito, titanium Master. color pa, master, nakita ko. Oo, ito nga, Master, yung ano, titanium, blue. ito yan. Yung alam mo, parang pagod na naging Pag sinulog titanium mo. mo. Parang ganda ng pagkakuha nito. Oo. Siguro pang, score ko dito para sa color ay 4. So yun. Kita dito sa taas yan, Oo, dito yan. Ting! Ulitin mo nga, ting, 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 ting. Shoutout sa'yo. So sa ano naman tayo, XM? Yung Barry Gold natin na painting, pagkakulay niya. So kung mapapansin nyo, metallic din yung version na ginawa dito, yung pagka-paint sa kanya. So ano siya, golden yung armor. Then sa base, yung pagka-paint dun sa Batmobile, maganda rin yung pagka-paint. Tapos nakuha na lang parang yung, alam mo yung lata na nayupi. So kung kulay black yung metal sheet na yon, tapos natupi, parang mag-fade yung kulay. Eh yun nangyari dito sa pagka-paint dito. Nag-fade yung kulay. Kasi parang na-bend-bend siya. Then sa Rocky area, ganda rin ang pagkakulay. Sa Bats, parang ano siya, may shade na black, pero gold ang kanyang team. So para sa akin, parang kasi ano siya onti lang masyado yung nangyari sa painting dito. Gold and yung base. So nasa ano ako dito? 3. Hindi siya pumasok sa akin masyado. Aray ko. Aray ko ito, parang pamar na factor. So, syempre, pating sa base. Ay, color na color na pala, sorry. Paint. Paint. So, pati sa painting na ito, Master, napansin ko agad dito yung kamay niya. Yan. Yan. Di ko alam, di ba, pansin mo, di ba si Barry Allen Gold na may sabi ni Batman o si Batman na kinuha ng kamay si si Flash, tama ba? Parang ganun. Di ko siya I-replay na lang sa basta video. i-replay sa ron. So, parang ganun, Master. Ano May yan, kita Master mo Josh? na Sabi- tama ba, Master? Correct naman. Okay, tama. Alam Tama mo. ko. Kasi napansin ko, Master, ano yung pagiging gold niya, tapos yung pagiging black ni Batman. So parang nag-mix, Master, sa armor. So parang may mga black pa siya, tapos yung hindi naman siya fully gold talaga. May mga black linings pa siya, Master, na alam mo yung leather na nasira. Leather na nagbabakbak. Nagbabakbak yun, tapos lumalabas yung pagiging black niya. Nangyayari sa mga synthetic leather. Ganon din sa Master sa mga bats niya. So hindi siya fully gold. May shade ng mga black. shade siya na black. So pagdating naman sa base, mga kulay na itong mga Master, pagdating dito sa Batmobile. ito na pa sila dito yung belt. Yung chain, Yan, yung tsaka chain yung chain. belt. Oh. Tsaka yung chain, kuwang-kuwa, Master. Parang kinakalawang na chain. Alam mo yung di mo lang kasi pre-cage, ano ba to? Na-wreck na ano? Yan talagang daw yung ano, durog. yung kaso tinali siya dyan, di ba? Oo. Tapos, yung nasira So, siguro. yan, may kita mo pati yung mga engine sa likod, yung kulay ng tanso, Yung copper coils na Oo. nandito sa gilid. tapos yung mga bato, yung pati yung loob, kuha. Ito, yung sa loob ng makina, ibig sabihin nakuha pa na yung kulay na yan. So, score ko dito para sa paint niya is 4. Ayun na. Okay, so tapos na yung sa painting naman. Tapos na tayo doon. Meron naman tayong isa pang criteria. Actually, dalawa pa. Yung pagkahulma or yung scalp. Scalp. Yung pagka-scalp sa kanya, yung paghulma dito sa dalawang statue. So, simulan naman natin dito. Sa sculpting, although parang maganda parehas talaga eh. Yung pagkahulma dito sa armors, kung makikita nyo, maraming layers sa yung ang tawag dito, yung sa handguard. Ang ganda ng pagkakuha Yung sa armor layer. niya. Yung armor. Then, yung sabi nga, nabanggit kanina, yung leathery na Leather na suit. babakbak, no? Yung leather suit na parang na wash out na. Nabakbak na. Kuha nila yung pagkahulma. So talagang ginawa nilang yung mic, parang maliit na style. Kita mo yung miniature details. Sa paniki, sa bat, ang ganda rin. Yun. Although matami matulis. Sa Batmobile, ang ganda rin. So kuha nila. Although hindi ko siya nakita yung umpisa sa Batmobile. Pero once na nasabi na, ang ganda ng pagkakakuha. So as sa Batmobile, black naman mostly yung kulay nun, di ba? So ito, naman nila. Then sa chains, ang ganda ng
gawa ng chain. So, akalain mo bakal talaga siya. So, para sa akin, sa sculpting na ito is 4. Mhm. So, 4 sa Masterscape mo. Saan ba yung score mo? Ay, ito. Taas ko, oo. Yun. So, pagdating sa sculpt nito, Master, ang masasabi ko dito, ang pinakapansin talaga sa akin dito, Master, yung Batmobile. Kung paano siya nadurog. Kita mo yung mga yupi-yupi. Saan yung gulong dito? May gulong pala dyan. Di ba? Meron. Oo. Oo nga, no? May gulong pala dito. Gulong pala to. Oo. Sa harap lang kasi na. Okay, so yung pagiging, alam mo yung mga superhero, di ba? Pag natapakan yung mga bakal wala yung to, kung ano ito yung yupi niya. May detail na ganun. Tapos yung detail na sapatos niya, yung Sole sa ilalim, yan. Tapos dito medyo nakulangan ako masalit sa paniki. Parang pag sa unang tingin mo, parang di siya paniki. Parang patusok niya. Oh, yung mga parang flash, tusok-tusok mga na lang, kidlat. oo. Pero pag if you look closely, paniki siya. So sa bato, okay naman. Ito talaga pansinin sa akin eh. Ito, paano nila ginawa? Yung ammo belt. Oo, yung ammo belt. Last Parang si Rambo. sa akin. Kaya Si parang Rambo, Rambo, no? So, yan. Maganda yung pag-i-scalp, pati yung armors niya. Ito nga, isa ko parang sopa na nababakbak. May sopa pag naluma. Pinaluma. Yung mga gaming chair. Oo, nababakbak. Pati nga yung ito, puwet nito kung kuha eh. Hulma. Hulmang-hulma yung puwet. Tapos yung armor. May cake. Yung chain armor. Kung chain armor ba to or ano? Parang leather din. Parang leather din. Siguro, pagdating dito, Master, sa sculpting nito, sa scalp, paghulma, alam, Master, 3. 3, nawalaan ka. Ako lang sa paniki. Okay, yung scalp naman ni Red Death. Dito, parang mas okay yung gawa niya dahil nga yung dito kung titignan niyo sa XM Studio, onti lang yung battle scar ng armor niya. So, syempre, flash, may galos-galos yan. Ang nakuha lang nila dito yung leather. Pero ang nakuha naman dito sa Prime 1, yung yung mga galos. So, isipin mo yung ginawa ng artist, yung sculptor, kung paano niya ginawa to. So, parang tinastas niya, hindi ko alam kung paano ginagawa. Pero ang kuha niyo, ang dami battle scar, oh. Ang ganda ng pagka Kaya sa parte mo siya tignan, Master, meron. Meron. So, makikita mo na marami na pinagdaanan to. Pati yung dito sa legs, ang daming battle scar, ang ganda. Then, sa base naman, ang ganda rin ng pagkahulma. Mga rock stuff, yung engine, ang ganda rin. Kuwang-kuwa yung pagkaitsura ng exhaust. Yung sa makina sa harap, parang parang alam mo yung sa snowplow, yung pag ganun. Yung harap ng snowplow, para pag dinaanan mo yung snow, lilipad yung snow. Ganun yung naisip ko dito. Kasi pa-triangle yung harap niya. Then sa skull, yung bungo, ang ganda rin. So, realistic yung pagkahulma dito sa bungo. Sa likod, meron siyang tatlong parang turbo engine. Hindi ko alam kung ano to eh. Yung nilalabasan ng apoy. Ang ganda rin. Mga booster, oo. Paniki, maganda rin. Para sa akin, sa sculpt na ito, 5 ako. 5 si Master Skip. So, ako naman, sa sculpting ulit. Sculpture, paghulma. So, para dito, Master, napansin ko dito. Kung nasabi ko kanina dito kay Barry Allen Gold, medyo kulang ako sa sa paniki. Sa vampire. So, sa unang tingin mo kasi parang di paniki. Pero pag tumingin ka dito kay Red Dead, o siguro sa size niya rin, para sa paggawa ng mga paniki nito, so makikita mo agad paano nila hinulma yung paniki. Yun talagang Master na, makikita yung paniki dahil may muka, may mata, may bibig. Ay no. So mas kompleto yung pagiging detail sa Master pati sa ano. Pati yung mata, kulay-pula. Sa paghulma. Tapos pakita mo lang sa armor, siyempre nasabi ni Master Skip yung mga battle damage niya, battle worn. Tapos yung armor niya, Master, yung pagiging rough ng armor. Ano yung talagang armor niya? Tsaka yung ano, tinamo mo, may mga tupi. Oo, yun nga. Parang, ano yung parang natutupi-tupi ng armor? Yung parang tupi mo yung damit, may mga wrinkles. Kuha niya yung pagka-sculpt o kaya dito. yung parang lukot? Lukot, yun nga, wrinkle. Gusot, parang gusot yung armor niya. So parang pag gumalaw ka, yung nagagalaw Siyempre, din yung mababatak yung fabric. Nakuha yung pagka-sculpt dito. Tapos sa bungo, makikita mo yung crack niya, Master. Talagang parang pa letter T. Tapos parang ewan ko kung may mga tamba ba ito ng bala. Ayun, may butas niya. May mga butas-butas, so makikita nyo dyan. Tapos nabuo na kasi namin ito ng Master Skip before. Alam ko, meron pa dito, may parts pa dito ng ng engine na may kinabit kami. So parang nagbuo rin kami dito ng engine. Makina, oo. Dito sa kay Red Dead. Siguro ang masabi ko dito, so hindi ko na lahat-lahatin pero napakaganda rin pagbubuo dito talaga dito. Siguro masabi ko mga Master para sa Red Dead, sa kanya scalp or paghulma.
whatever. So yung master, 5. Wow, perfect. Ting! Ayun mga ng ilaw dito. Spotlight sa amin. Natin, yung fourth criteria. Ito na yung last criteria natin na tinatawag nating Sekai Wow Factor. Wow! So, isipin nyo, pagpasok nyo sa shop, or saan mang shop, mga toy store, kung ano yung unang pupukaw sa mata nyo, kukuha sa mata nyo, then, i-rate nyo siya ng 5. Out of 5. So, simulan natin dito. Since 1/3 scale siya, mas malaki siya kaysa dito sa 1/4. So, pagpasok mo pa lang sa room, dahil yung napakagandang angle na dynamic pose niya, yung parang nakatakbo, nakasandal sa harap. Then, yung wide na dimension niya, dahil yung sa ginawa ng paniki, palabas. Tapos yung base na may bungo-bungo. Para sa akin, ang marerate ko dito out of 5, pag unang kita mo pa lang, 5 ako. 5 si Master. Ang ganda kasi ng pagka-pose niya. Yung posing master ang ganda, no? Kung titignan mo siyang mas mabuti, ma-appreciate mo, paano nila ginawa to? Ganyan naka-dynamic pose si Red Dead. Yung talaga, alam mo yung halos patumba na nga yung takbo, di ba? Alam mo yung patakbo na pa-side? Pa-side mo. Pag naglalaro ka ng mga... Basketball, pa-side. Tsaka yung mga naglalaro ka ng mga ng mga computer games, alam mo yung pag tumatakbo yung pa-side na pag patay. Buwa banking. Parang nababag. Buwa banking. So masabi nito, wow factor sa unang tingin. So makikita mo, ang unang makikita dito yung bungo, tapos Red Dead, tapos yung mga paniki. Siguro wow factor ko dito mga master ay 4. 4. 4. So yun. Barok na barok Kompleto na to. Ang score natin dito out of 50. So 4. Last but not the least, syempre yung criteria natin na Sekai Wow Factor para kay Barry Allen na gold. So although maliit siya dahil 1/4 scale nga siya, if ilagay mo siya, itabi mo siya sa mga ibang resin statues, parang napakasimple lang siya kasi ang kumukuha lang ng mata mo dito is yung color gold niya. Yun lang yung aagaw sa paningin mo eh. Yung base, kailangan mo pang imaginein kung ano ba talaga to, lapitan mo, yung pala, Batmobile pala to. So hindi siya ganun ka-attention. Pero para sa akin sa personal taste ko, sa akin 4 ako dito. So 4 smash. Thomas, ulitin ko lang talaga pala gulong pala to, no? Kaso hindi natatanggal. Oo. So pala dito sa wow factor para sa ating XM Studio na si Barry Allen Gold. So sabi ko na mga last episode natin, kung mapapansin nyo, fan ako ng mga gold na kulay. Tapos kasi meron tayo before, si Imperius na nasa episode natin. Yung first episode natin. So, ang wow factor ko dito, master ko lalo pag nailawan to. Yung alam mo may spotlight, mas kikinang to si Barry Allen Gold. Pero pagdating dito, syempre, bias ako pati sa gold talaga Sorry Goldish. Oo, talagang goldish ako pagdating sa mga kulay. So, mapapasin mo, pag yung gold, wow factor, walang tingin mo. Ang unang makikita kasi ito si Barry Allen Gold. Paniki. Pag kilala mo na siya. Pero mapapasin mo, si Flash Unang tingin ko, sino to si Flash? Tapos si ano po yan? Barry Allen Gold. Oo, si Flash nga. Kasi si Flash din, di ba? Pero si Barry Allen Gold may di ba? May Batman. May Batman. So may iba kasi na, si Flash. Pero sabihin nila, hindi po, si ano po yan? Barry Allen Gold. Kung di nila alam yung... Gulo, So, wow factor, master. 5 ako dito. 5 SF Studio. 5 ako dito, 5 siya dito. Dito tayo magkakaalaman sa ito tali. na. So, tinatali na nga ni Master Josh. So, habang tinatali niya, gusto ko lang sabihin sa inyo na available din to our past episodes. Lahat ng isasala namin dito, available po ito para sa gustong kumuha, gustong i-collect, gustong mag-walk-in. Pwede nyo po ito kunin dito. So, sa Sekai Nostalgia na page. So mga master disclaimer lang based on own preference lang po ito. Wala kaming So Master Josh, sinisira ang studio. halika dito master. Lahat maganda. Saan ba to? Ang sabi lang, okay. Ito na nga. Ito na, nakasulat na nga. So, master, do the honor. Ito ba, Josh? Ito. Ito na yung Red Dead, tsaka yung... Ito. Okay, Ito yan, okay. So, meron na nga tayong panalo. So, si Red Dead, ito. Barry Allen, ito. Yan. Confirm lang natin. So, ang total na pwedeng mapanalunan dito is perfect score of 50. Ang score namin para sa Barry Allen Gold out of 50 is 41. Sino? Barry Allen Gold. Alright. Total, So, then, ang total score natin para dito sa Red Dead, total score namin is 46. So, malaki ang margin, malaki. So, out of 5.
5 points ang tinalo ni Red Dead kay Barry Allen. So, 41-46. Last episode So, episode 1 natin, 1 point 1 lang. point lang. Dito, 5 points. So, yun guys, dito sa episode, ano ba to? 4 na ba to? 4. Episode 4 natin, ang nanalo, Prime 1 Studio, Red Dead. So, yun guys. For more videos, follow our page, like our videos, share our videos. Thank you sa suporta. Maraming salamat. So, abangan nyo guys, marami pa kami lalabas na episode. Wala pa tayo sa kalahati ata. Parang, ano pa lang to? 20% ng collection dito sa Sekai Collections. So yun guys, may gusto pa kayo outro? So mga master sa mga gusto pa na mag-walking para makita nila first to. Siyempre, punta na po kayo dito mga master sa ating SPNA building, 3rd floor, Silverfield Avenue, Barangay Loyola Heights, Quezon City. Yan. So, pag inimbita nga kayo ni Master pa mag-walking, pwede tayong magbatuhan ng opinion kung ano mas gusto nyo dito sa dalawa. Pwede, although sa comment, pwede naman kayo. Ay, mga master, i-guess natin sila pagdating sa business. Pero mas maganda kasi makita nyo in person. So, mas maganda kung kita nyo in person, pwede tayong magbatuhan ng opinion kung ano ang mas angat sa inyo dito. Special guest master, no? With the customer. So, for this episode, ang nanalo, Red Dead. So, yun guys, for more videos, follow us. Also, follow our YouTube page. Meron tayong YouTube channel. Uy, meron. YouTube, Facebook. Ito yung mga links nandito. So, ilalagay na lang yan. Ayan. Nakikita ko may ko lalabas na dito. Yan. So, yan guys. Ito po ang episode 4. Tama. 4 Yes. ng ating Sekai Resin Wars. Goodbye. Thank you. Sekai Collections. Let's go.